Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 4:32 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Werner Dadis. Magandang umaga sa inyo, amigo Sherwin Kulubong, Bernard Dadis. Eto na, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isasagawa sa darating na April 24 at April 25 ang gagawing payout para sa fuel subsidy ng mga taxi driver. Sa Facebook post ng LTFRB, mayroon link kung saan makikita ang listahan ng mga pangalan ng mga taxi driver na kasama sa payout. Kung nasa listahan ang inyong pangalan, maaring dumiretso si LTFRB Central Office sa East Avenue, Quezon City upang maklaim ang fuel subsidy. Isasagawa ang distribution mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman sa mga driver na wala sa listahan, maaari lamang na magtungo sa Land Transportation Office Activity Center sa East Avenue, Quezon City para sa verification at iba pang proseso ng pag-claim. Bilin ng LTFRB, dapat siguruhin kompleto ang mga dalang dokumento bago pumila. Kabilang sa requirements ang original at photocopy ng professional driver's license na may 3 specimen signature. Gayun din ang photocopy ng ID ng inyong operator na mayroon ding 3 specimen signature. Photocopy ng franchise at certification mula naman sa operator. Pero kung kasama na ang inyong pangalan sa opisyal na listahan, hindi na kailangan pa ang certification mula sa employer. Para sa maayos at mabilis na transaksyon, hinihikayat ng LTFRB ang lahat na sumunod sa itinakdang proseso. Paglilinaw ng ahensya, ang payout ay para lamang doon sa mga taxi driver at operator na hindi pa nabibigyan ng ayuda. Hataw Balita ngayon. Naipamahagi na kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga tseke ng Fuel Subsidy Program para sa ilang Transport Service Entities o TSES. Kinausap rin ng LTFRB ang ilang transport leaders upang alamin ang kanilang mga hinaing at mungkahi para sa pagpapabuti ng serbisyo ng ahensya, lalo na ang tungkol sa payout. Kabilang sa mga nakausap ng LTFRB si Manibela Chairman Mar Balbuena, kung saan masaya rin itong ibinahagi na natanggap na ng kanilang samahan ng tseke upang malamanan muli ang fuel subsidy cards ng kanilang mga miyembro. Hataw Balita ngayon. Ipinababatid ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maaaring magpatupad ng pansamantalang relief measures sa mga bangko at iba pang financial institutions para sa mga PUB driver at operator na may umiiral na loan. Ito'y batay na rin sa probisyong nakapaloob sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Kabilang sa mga temporary relief measures ang pagbibigay ng loan restructuring at payment extension. Gayun din ang pansamantalang pagpapaliba ng bayarin o penalties, pati na ang posibleng pagbawas o pagsuspinde ng ilang bank charges, lalo na sa online transactions. Sa pamamagitan ng mga ito, naniniwala ang LTFRB na mapapagaan ang pasanin ng mga borrower sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pa mga hamon sa sektor ng transportasyon. Hataw Balita ngayon. Bad news para sa mga kababayan natin na hilig ang
mag-travel. Ito ay dahil sa record high adjustment na ipinatutupad sa fuel surcharge na makakaapekto sa babayarang plane ticket. Mula sa nakaraang level 8, inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na itataas sa level 19 ang fuel surcharge na nag-umpisa noong April 16 at tatagal hanggang sa April 30. May tuturing na record high ang nasabing adjustment dahil sa laki ng itinalon ng ipinataw na fuel surcharge. Sa ilalim ng level 19, aabot naman sa 627 pesos hanggang 1,824 pesos ang pwedeng madagdag si airfare kung domestic flights. Habang nasa mahigit 2,000 pesos naman hanggang nasa halos 15,400 pesos kung international flight. Pangunahin pa rin dahilan ng pagtaas ng fuel surcharge ay bunsod na mataas na presyo ng jet fuel na apektado rin ng kaguluhan sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Kumikilos na ang mga opisyal ng Department of Energy upang abatan ang posibilidad ng total blackout sa Catanduanes. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa National Power Corporation maging sa PNOC Explorations Corporation para sa urgent delivery ng fuel para mapagana ang diesel-fired power plants ng SunWest Water and Electric Company na nagsusupply ng kuryente sa probinsya. Ang kumpanyang ito ay isa sa mga iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nais matiyak ng DOE na magtutuloy-tuloy ang operasyon ng naturang power plant sa gitna ng nararanasang krisis sa langis. Bukod sa logistical support, mayroon ding subsidy allocations na ilalaan para isustain ang operasyon ng mga power plant sa Catanduanes. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na ibalik ang natitirang 14.17 billion pesos na sobrang singil nito sa mga customer. Nagmula ang desisyon sa pagsusuri ng mga distribution charges mula July 2022 hanggang December 2024 batay sa aktwal na kita at singil sa kuryente. Nauna nang sinimula ng Meralco ang refund na halos 20 billion pesos noong April 2025 sa halagang 0.11 kilowatt per hour. Gayunman hanggang February 2026, nananatili pang may 14.17 billion pesos na hindi pa nababalik sa mga customer. Kasunod nito, iniutos ng ERC ang agarang refund upang agad na magdulot ng ginhawa sa gitna ng inaasahang pagtaas ng singil sa kuryente bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa ahensya, dapat ibalik ang natitirang halaga sa loob ng 12 buwan sa halip na 36 na buwan. Dahil dito, tataas ang refund rate sa 0.25 kilowatt per hour at inasahang magre-resulta ng pagbaba ng bayarin sa kuryente. Hataw Balita ngayon. Nirevoke o binawi ng Land Transportation Office ang accreditation ng nasa 12 driving schools sa Metro Manila matapos na isyuhan ang mga ito ng multiple show cause orders. Kabilang sa mga driving schools na nakitaan ng paglabag sa mga regulasyon ng LTO ay ang RSY Driving School, Learn Fast Driving School at Senjal Driving School Incorporated sa Barangay Pinyahan at Fugoso. Kasama rin sa mga binawian ng accreditation ang MC Driving School, SMJ Automobile Driving School sa Novaliches, Quezon City, RNJ Driving Academy, Precision Driving School sa Katipunan, JDA Driving Institute sa Valenzuela, SG7 Driving School, K-Shine Star Driving School sa Biak na Bato at Qualizerve Driving School sa Valenzuela City. Kabilang sa kanilang mga naging paglabag ang umano'y misrepresentation sa kanilang application at operations, gayon din ang maling paggamit ng accreditation at failure to comply sa prescribed requirements at standards na itinakda ng LTO. Dahil dito, pagbabawalan ng mga ito na magpatuloy ng kanilang operasyon bilang LTO accredited driving schools.
Hataw Balita ngayon. Inulunsad kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Yes to Ayos Disiplina Campaign na layong ipromote ang pagkakaroon ng disiplina at civic responsibility sa mga residente sa Metro Manila. Idinaos ang launching ng campaign kahapon sa Malabon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, higit sa isang slogan, layo ng kampanya na hikayati ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng pananagutan at pagtutulungan para gawing maayos ang mga kalsada, magkaroon ng malinis na kapaligiran at ligtas na komunidad. Nakapaloob sa kampanya ang pagkakaroon ng mga simpleng disiplina, kabilang na ang pagsunod sa mga regulasyon sa batas trapiko, pagtawid sa tamang tawiran, pagpapanatiling malinis ng mga sidewalk, tamang pagtatapon at hindi pagsusunog ng mga basura. Kasama rin dito ang pagiging handa sa panahon ng mga emergency o sakuna, hindi paninigarilyo o vape, tamang pagpila, pagiging on time, gayon din ang pagiging magalang at may respeto sa kapwa. Hataw Balita ngayon. Gagamitin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga CCTV camera upang matukoy at maparusahan ang mga irresponsableng nagtatapon ng basura sa Metro Manila. Ito'y sa gitna ng lumalalang problema sa pagbaha na dulot ng mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig at pumping stations. Ayon sa MMDA, layo nitong paigtingin ang disiplina at tamang pagtatapon ng basura sa mga komunidad. Sa ilalim ng plano, gagamitin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP upang mag-issue ng multa sa mga mahuhuling magtatapon ng basura na umabot sa 500 hanggang 2,000 pesos. Babala ng MMDA, posibleng humantong sa warrant of arrest at pagkakakulong ang mga lalabag. Ipapaalam naman muna sa publiko ang sistema bago ito tuluyang ipatupad. Pag kayo ay nakuha na ng camera, papasok yung no contact apprehension policy. Hindi lang sa kalsada May yan. NCAP din. Hindi lang sa moving violation yan. We will use that now for ang NCAP. Gagamitin namin ngayon yan sa illegal parking, sa Okay. illegal waste disposal, nagtapong ka ng basura, nakuha na ka ng camera, Oh. ika-capture yan, gagawing notice of violation, ipapadala sa inyo, bayaran mo ang multa. Pag hindi mo bayaran ang multa, lalabas ang warrant mo. Hataw Balita ngayon. O ayan, humanda na kayo sa mga walang walang disiplina at pasaway dito sa Metro Manila dahil gagamitin na po ang CCTV camera, yung mga nagtatapon ng walang patumangga kung saan lang ng mga basura. Well, I think that's very good. Pero alam mo naman doon sa ating mga kababayan, minsan talaga nakaka-disappoint. Imagine, kung sa loob ng bahay mo, you can fix everything, pati yung basura. Gusto mo malinis. Pero pagka lumabas ka na, kaya sabi ko, nakaka-disappoint dahil hindi ka marunong magtapon ng tamang tapunan ng basura. Imagine yung iba dyan, yung mga ginagamit ng mga bata. Ano ngayon? Yung Diapers. Imagine, iniitsa mo doon sa bintana ng kotse mo. See, may mga ganon. Kaya tamang-tama ito, ha? Nakakadismaya, pero ito yung tunay na realidad ng mamamayang Pilipino. Pero at least saludo tayo doon sa inisyatibo ng MMDA na meron silang ganitong proyekto na bagamat sabi nga ng ibang nagkomento, dapat noon pa yan. Pero at least makikita natin meron ganitong proyekto na nagpapaalala sa ating mga kababayan na dapat sumunod sa Yeah. tamang disiplina. And at the same time, dapat may consistency. Di ba po? Ayan, ang tanong dyan Ang is problema dyan, you implement din and then later on, iba na naman yung yun ang medyo hindi nagugustuhan ng maraming mga kababayan natin. Consistency. You implement that at maganda yan, di dire-diretso yan. There are times naman, hindi kasi yung credit hindi mapupunta sa amin, so you just disregard that and abolish that. Yung iba, sana yung mga programa, katulad nito, maganda, may consistency dapat. Pero yung disiplina dapat talagang nagsisimula sa bahay muna. That's correct. Kasi yung mga kalat o yung mga basura, kanina nga lang papunta na dito sa studio, may nadaan na kami mga basura dyan sa kahabaan ng EDSA. Delikado yun sa mga motorista, lalo na sa mga nagmumotor. Oo, tapos yung basura na dinapon mo, may mga balat ng mangga, may mga balat ng saging. Yeah, may mga bote. Opo, may mga bote. Pag nadaanan ng motor yun, semplang. Ayan. Kaya dapat, pagka nahuli, siguro maganda dito sa gagawin ng MMDA, kung
maipakita nila yung mga nasampulan. Pwede namang i-blur nila yung muka, at least maipakita nila na merong resulta, may tsaka, nasampulan. mayroon mag-create ng ng takot sa kanila. Oo. Hindi na ako magtatapon dahil unang-una may mga multa yan. Di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, maghihirap ka pa ba? Mag-iisip ka kung saan mo kukunin yung pambayad mo ng multa. O kaya ang susunod doon ay sabi ng MMDA, papaalam muna nila yung proseso, papaano, at pag naipaalam yan, ang kasunod yan dapat, ang gawin ng MMDA, ipakita nila meron talagang silang napaparusahan. Yan. Doon sa pagbibigay ng awareness sa taong bayan, that's very important. Kasi siyempre yung mga mamamayan, Pilipino, ay hindi ko naman alam. Pero sa alam naman natin, ignorance of the law excuses no one. Ang pinaka-importante dito, maipaalam. Paanong paraan maipapaalam mo ito? You utilize the barangay. I-utilize mo yung mga barangay. If the MMDA hindi man nila masaturate lahat ng mga lugar, utilize the barangay. Sabihin naman kasi ng iba, hindi naman kasi kinokolekta ng yung sa tamang oras yung yung mga basura. Minsan nade-delay o kaya matagal bago kuhanin. But that's the problem of the LGU. For example, Sa LGU na papasok yan. Oo, papasok yan sa LGU. Now, kung mayroon irresponsable dyan at hindi na ipapatupad, that's the problem. Problema ng LGU yan. Now, kung sakali na hindi nila ito matupad, hindi siguro pwedeng gamitin rason yan. Hindi kasi nakukuha. Kaya itinatapon mo na lang sa ibang lugar. Maganda rin sana kung merong may buksan na parang sumbungan site ng ang MMDA, pwedeng ganon. Yung mga netizen, pwede rin tumulong sa kanila. Baka pwedeng maganon yung MMDA. Halimbawa, ganyan pala, paparusahan nyo talaga. Sige, kukunan ko ng cellphone video, send ko sa inyo. Eto, may nakita ko. Etong kapitbahay namin na to, regular to, pasaway to pasimplihan ko ng kunan. Pero may problema ka din doon. What if yung napagbigyan mo ng impormasyon, hindi rin mapigil yung dila? Sinabit po na may nagpadala po na ng kapitbahay nyo siguro ito yung pangalan. Baka naman babalikan. Hindi, dapat kaya kailangan niya may video, may detalye. Kaya nga, kung may video, alam ba, ganyan, ipinadala ng kapitbahay, baka walang mga patakaran na, hindi dapat i-divulge yung information, source of information, saan nanggaling yan. Baka basta-basta sasabihin, pinadala sa amin ito ng kapitbahay nyo, baka mag-create pa ng away. Kaya dapat plansado lahat yan. Hindi, yun nga. Kaya dapat merong lang kung saan pwedeng magsumbong. Yan. At hindi i-divulge kasi may yung data privacy law. Kaya nga sabi ko, kung may paparusahan ang MMDA, pwede silang maglabas. Pero wag nilang ilabas yung mukha. At least meron lang sila ipapakita na talagang may actual na parusahan. Kung talagang gusto mo na maayos talaga at walang magkalat. Kasi yung pagkalat ng basura nagiging source ng flood, ng pagbaha sa atin. Numero 1 yan. Minsan nga, makita mo, kagaya nung meron ako dati na daan dyan sa may Araneta Cubao, bumagsak yung malakas na ulan, bumuhos. Baha agad yung gutter deep agad. Yung tendero sa street, ang ginanon niya yung kamay sa may gilid lang ng kalsada. And then? Tinanggal niya yung mga basura. That's Nung it. matanggal yung na basura dun sa kanal, Continuous niya na yung flow. dumaloy na yung tubig. Okay, that's it. Totoo naman yan, di ba? Pero yung pag ganun, nakakatakot yun Street vendor siya. Nagmalasakit siya. Oo. Pero ang doon, dapat kasi may response team. Automatic na dapat pag gaganyan biglang bumusa lang. Kung naka-monitor sila, nakikita sa CCTV, bumaha na dito sa papadala na sila dapat ng response team na siya maglilinis. Well, yung outright na umuulan pagkatapos baha, wala. Ang gagawin yan after, ganyan. Pero kung mayroon mga ganon, that's very good. Welcome yan para sa atin. And of course, I think we have to warn the people. You behave. Otherwise, baka maalagay kayo sa alangan. Merong mga campaign before Naalala ko, madalas sa QC ko nakikita nung araw yun Yung mga maliliit na slogan lang nakalagay sa mga daanan ng tao, mga pasahero. Maliit na basura, ibulsa. Tama naman yun. Naalala ko tuloy si Lakay. Si Lakay, di ba nakulong? Sabi ko, bakit anong kasalanan mo? Nagtapon ako ng basura. During the time of former President Ferdinand Marcos Jr. Yan. Senior. Nakulong ka? Sabi niya, nakulong ako. Sabi niya, because of that, nagtapon ako ng basura. Nahuli siya. Nahuli siya. Sabi niya, wala bang CCTV? Sabihin, yung batas was implemented talaga. Pero yung mga kababayan natin nagpupunta ng abroad,
Disiplinado naman. It's good thing that you mentioned that. Diba? Alam mo, Brad Sherwin, Eh, yan kasi ang problema. mahigpit ang Yung mga pagpapatupad. Pilipino, this is the problem. Kapag nasa ibang bansa, behave sila. Oo. Pero pag dito sa atin, sana naman makisama tayo. Well, Kasi sa nga isang sa isang punto kasi ang Pilipino masunurin pag May stricto. striktong pagpapatupad. Oo, pero sana mabago yung anong yan eh. Pero ito, may pinatutupad na. Uh-huh. Inanunsyo na ito ng ng Civil Aeronautics Board. Ano yung po yan? pagtaas ng yung Oh, fuel yeah. surcharge. Yung mga naglalakbay. Ako Oo, kasi hindi. yun. Ikaw, madalas kang bumiyahe. Ikaw ang Domestic. isa sa maapektuhan. Magkano ba ngayon ang madadagdag Ako, sa'yo? sa domestic nasa 600 pesos mahigit hanggang almost 2,000. Oh, laki Ang yan. posibleng nga idagdag kasi from level 8 naging level 19 eh. So kung back and forth ka, Aba times 2 yun. madodoble. Naku, laki. So no? magkano yun? Magkano sa kabuuan? Yun nga, ang range niya nasa 680 something to 1,824. Okay, so ibig sabihin... Sa domestic lang yan. Okay. Mas malaki yung sa international. International. But this is hindi natin ma-prevent itong ganitong klaseng balita. Kasi nakadepende yan yung fuel surcharge dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Unless hindi naman masyadong importante yung travel ng ibang mga kababayan natin, siguro pwedeng i-reset yan. O Lalo na i-reschedule. kung yung mga magbabakasyon. Oo, magbabakasyon lang naman. Dito na lang muna kayo sa... Pero yun nga yung sinasamantala ng ating mga kababayan, di ba? Tsaka Oo. panawagan din ng... Lalo na syempre, summer ngayon. Oo, ng Department of Tourism na tangkilikin ang sariling atin. Mas maganda, bago ka magpunta ng ibang bansa nga, dito muna sana sa atin. Yan. Malibot muna natin itong kagandahan ng Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Instead of going out of the country. Kaya lang, di ba, nagkaroon nga ng issue dati dyan na sinasabi ng iba, mas mura ika pagka sa... Yes, yung mas mura, yung di ba yung pagpunta sa Siargao, napakamahal yung Oo. Oo, nagkaroon pa nga ng pagdinig yan sa Di ba po? Senado. Di ba? Sinasabi nila, paano naman pupunta diyan? Napakamahal ng Mas pamasahe. mahal pa ka sa papunta ng Hong Kong saka ng Yan. Singapore. So dito naman siya sinasabi, fuel surcharge, hindi na ito ma-prevent. Hindi, depende. Kung bababa na uli yung yung presyo. produktong petrolyo. Ay, hindi pa. Yung jet fuel kasi mataas. Yeah, so hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari doon So sa hindi pa. Gawa ng... extension ito naman, ng agreement. implementation nito, nagsimula na April 16, tatagal hanggang ngayong katapusan ng Abril. Ayan, sana so po. malalaman pa natin yung susunod na adjustment sa mga So yung mga magta-travel, ito yung mga apektadong sektor. Sa bagay, naranasan na ng iba. Gawa ng nag-start na nung April 16. So ano pa rin gawin dito? I-reschedule. Di ba? Kaya Lalo din ang pagbiyahe. At sasabihin nila, teka yung muna, pag-budget mo Gusto- dahil matadagdagan ang budget mo sa pasahe. gusto ko ganitong summertime, di ba? Yung mainit. Kasi Oo, para yung maganda iba yung nagtitipid panahon. na lang. Sa halip na 5 silang pupunta, o 2 na lang. I see. Oo. Kung dati-rati, alimbawa, yung daddy at saka yung mommy nakapunta na doon sa lugar na yon. O, yun na lang mga bata. O yung mga hindi na lang muna nakakapunta. Ganon. O, tatlo Pwede. kayo. O, sige, sama-sama Pwede rin, kayo. lumapit ka na lang. Dito na lang sa malapit-lapit. O yan. Talagang Travel na lang. plano. Yan. Oo. O, yung mga naka-schedule na maglakbay, yan po yan ang magiging problem ninyo. O, ito. This is a good news. Dahil yung payout para sa mga taxi drivers will start tomorrow. 23 tayo ngayon. Bukas na yan. Pero makinig doon sa ating mga taxi drivers, including the operators dito, mga kasambahay na nakikinig at nanonood. Paalala natin doon sa mga taxi drivers. May binabanggit dito po na doon sa mga taxi drivers, kinakailangan, pati yung mga operator kasama dito. Yan. Mayroon listahan kasi yung LTFRB. Nakapost yan doon sa kanilang Facebook. Ayan, may link po yan na pwede niyong pindutin. But you have to be very careful sa pagpindot niyan. Baka kung ano yung mapindot ninyo, tapos may mga magtanong, yung pala mga scammers. No? You have to be very careful. Kung hindi kayo marunong, dapat magpatulong kayo. Ano makikita doon sa Facebook post ng LTFRB? Nandun doon na yung mga listahan nung magre-receive ng payout. Now, question. Kung sakali na yung kanilang mga pangalan hindi nakasali doon sa listahan na yon, anong gagawin ninyo? Ang sinasabi po ng LTFRB, all you have to do is to proceed to the office of the LTFRB. Ano yung mga dadalhin nyo? Magdadala kayo ng mga sumusunod. Okay, ang sinasabi dito, kailangan mayroon kayong lisensya, photocopy of the license, and then mayroon 3 specimen signature yan. Kailangan wag niyong kakalimutan. Apart from your license, kailangan mayroon din photocopy ng
picture. Ayan, nakalagay dito. Photocopy ng ID ng operator. Kailangan nyo po yan. At mayroon din 3 specimen signature. Ano pa? Magdala din kayo ng photocopy ng franchise. That's very important. At apart from the franchise, dapat mayroon din pong certification coming from the operator. May binabanggit din dito, dun sa mga kababayan natin na hindi kasama sa listahan. Yan ang mga dadalhin nyo. Pero kung kasama na kayo sa listahan, no need. But kung gusto nyo magdala pa rin, para makatiyak, dalhin nyo po yan. And make sure dun sa mga pipila, magdala kayo ng tubig. Kasi ayaw na natin maulit yung nangyari. Di ba may namatay dyan na isang driver dahil sa Motorcycle. motorcycle. Sa payout naman yun ng mga motorcycle driver. Oo. Yung magdala kayo ng ng mga tubig, tapos yung may mga electric Biscuit fan. na rin. Kung medyo Biscuit, matatagalan. tinapay. Opo. Then paalala din natin, siguro. At dalhin yung gamot nyo kung meron Maintenance. ka. Oo. Okay. Pero may binabanggit tayo dito na siguro on the part of the DSWD, karagdagang kasi nila ito, karagdagang trabaho. Baka pwedeng magtanong na, sino po ang may mga problema dito sa kalusugan? Yung tinatanong ko, may pass lane ba dyan para sa mga senior, sa mga correct. PWD? Pass lane, that's very good. Pass lane, tatanungin nyo na, sino po ba yung may mga problema dito, may mga sakit, ganito. Dito po yung pila. You prioritize them. Dapat i-prioritize na para sila ang unahin doon sa pila. At syempre, doon sa oras, this will start from 8 o'clock until 5 o'clock in the afternoon. Yun po ang binabanggit dito. Siguro doon sa mga kababayan natin, dapat yung driver ay physically fit. Kasi we're talking of safety here. Mhm. Di ba? Bakit may... Pero ang dyan, gaganapin yung payout sa main office ng LTFRB, di ba? Yes. So, ang tanong ko nga dyan kanina is, pag nagdala ka ng sasakyan, saan ka magpa-park? Pag dinala mo taxi mo, kung maraming taxi driver yan, maiipon ba taxi dyan sa main office niyan? I think that's a very... mag-commute ka na lang na huwag ka na magdala ng taxi mo. Paano kung namamasada ka? Baka mabatak pa. Yung pang payout, pang tubos. Oo, yun nga kasulgano. Baka mamaya, pumarada ka, iparada mo yung taxi mo kung saan dyan, ma-reker, mauwi lang sa pantubos nung I think that's a very good kukuha mo. concern. Napakaganda din ng concern na yan. Kung walang sapat na pagpaparkingan, that's a problem, di ba po? Mag-i-invest ka ng time para maghanap. So, ibig sabihin, baka abutin ka ng yung sobrang lakas ng araw. Ang pinakamaganda ay, yung nasa listahan ka na, para outright, makakapunta ka na, you don't need to bring your taxi o kaya iwanan mo sa operator mo kung malapit lang. Pero hindi magandang solusyon yun, di ba po? Hindi magandang solusyon. Kasi yung taxi driver, dapat madala niya yan. Kasi automatic, after getting the payout, pwede na siya magbiyahe. Wala pa silang schedule nung halimbawa, yung 8 to 9, o eto lang muna yung pupunta. Yung ganitong lugar. O yung mga may ganitong prangkisa. I do not know the policy na ini-implement. Ito lang yung nakuha nating Parang hindi balita. sabay-sabay, hindi bulto. Okay. Maganda rin yung sa ganong klaseng suggestion. Siguro, mag-explore yung mga taga-LTFRB kasi totoo naman, napakainit ng panahon. Napakahirap po talaga. Pwedeng gawin talaga na alphabetically arranged. Ayan, from letter A up to ganito, ito yung muna pupunta. Ilan ang pwedeng ma-accommodate ng lugar ninyo. Kasi kahit nasabihin natin, malaki naman yung LTO, yung tanggapan ng LTFRB, baka po pwedeng ma-accommodate yun. Pero sa dami, baka... Ayun nga. Kung pwede nga lang ding may hahabol pa sa mga mall, di ba? No? Yung malalaking mall na malamig kasi. Medyo nadaan pa yan sa MOA, kailangan nilang magkaroon ng memorandum of agreement, pagkakasundo. Okay. Pero by mentioning that, dapat earlier nagawa na nila yun. Okay. Hindi naman nagtuturo tayo sa kanila. Ito yung naririnig natin ng mga opinion and suggestions ng ibang mga kababayan natin. Pwedeng i-utilize yung mall, baka pwedeng mapakiusapan. Another benta din yun, di ba? O pagkatapos, pagkakuha mo ng payout mo, baka pwedeng bumili ka ng juice. Pero that is intended for fuel subsidy, yung tatanggapin ninyo. Yan.
Oh, so yun ang gusto natin maibalita sa inyo. Sa ating mga taxi drivers, mag-ingat lamang po kayo ha. Doon sa pagpunta ninyo, make sure mag-BP kayo. Baka mataas yung BP, yung maintenance, huwag kalilimutan. At tubig din. Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kay Saudi Minister Ahmed Al-Rajhi kung saan pinag-usapan ng mga ito ang tungkol sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia. Nagpahayag ng patuloy na suporta ang Pilipinas sa KSA sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East at pinasalamatan rin ang patuloy na suporta ng mga ito para sa mga overseas Filipino workers na nandoroon. Napag-usapan din ng dalawang opisyal ang tungkol sa pag-diversify ng domestic work at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga OFW sa pamamagitan ng skills training at certification. Welcome naman para sa Saudi official ang mga proposal ng DMW at tiniyak ang kanilang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Kasama rin sa mga natalakay ang tungkol sa Unified Employment Contract para sa mga skilled worker, maging ang provision ng government shelters para sa mga runaway workers. Hataw Balita ngayon. Sa kanyang pagbisita sa Al-Khobar, Eastern Province ng Saudi Arabia, personal na inalam ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang kalagayan ng mga Filipino seafarer. Nakipagpulong ang kalihim sa mga kinatawan ng Zamil Offshore, isang pangunahing marine service provider sa Gulf region. Ayon sa DMW, sa kasalukuyan ay mayroong 412 na mga Filipino seafarer ang nakadeploy sa kanilang mga barko sa Persian Gulf. At ayon sa kumpanya ay ligtas naman ang ating mga kababayan at mayroong sapat na supply ng pagkain at iba pang pangangailangan na tatagal sa loob ng ilang buwan. Siniguro rin ng kumpanya na ang lahat ng kanilang crew, kabilang na ang mga Pilipino, ay maayos ang kalagayan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 25 mga overseas Filipino workers mula naman sa Israel at Lebanon. Sila ay na-repatriate sa pamamagitan ng commercial flight na dumating sa NAIA Terminal 3 noong April 21. Kabilang sa mga umuwing OFW ang 14 na caregivers mula sa Israel at 11 household service workers mula naman sa Lebanon. Ang lahat ng mga nakauwi ay makatatanggap ng paunang suporta mula naman sa DMW at OWA, kabilang ang tulong pinansyal, accommodation at transport services. Global News. Pinalawig pa ni US President Donald Trump ang umiiral na ceasefire sa gitnang silangan. Ito ay upang bigyan pa ng pagkakataon ng Iran na maisumite ang kanilang unified proposal para sa pagwawakas ng digmaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Kasabay ng pagtatapos ng 14-day ceasefire, nagdesisyon si US President Donald Trump na i-extend ang tigil putukan upang maipagpatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Pangulo, hiniling ng Pakistan na bigyan ng mas maraming panahon ng Iran para makabuo ng isang unified proposal. Git ni Trump, pinili niya ang diplomasya sa halip na agarang pagbabalik ng giyera sa kabila ng nauna niyang mga babala ng pag-atake. Ipiniliwanag din ng White House na ang desisyon ay dahil sa umano'y pagkakabahabahagi ng pamumuno ng Iran na humahadlang sa pagkakaroon ng iisa at malinaw na posisyon sa negosasyon. Sa kabila ng pagpapalawig ng tigil putukan, nilinaw ng Pangulo na magpapatuloy ang naval blockade ng US sa mga daungan ng Iran na isang hakbang na tinuturing naman ng Tehran bilang akto ng digmaan. Kasunod nito, nananatiling isa sa pinakamalaking hadlang sa negosasyon ang kontrol sa Strait of Hormuz at ang karapatan ng Iran sa uranium enrichment. Dahil sa kawalan ng tiyak na sagot mula sa Iran, ipinagpaliban muna ni US Vice President J.D. Vance ang plano nitong pagbiyahe sa Islamabad para sana sa ikalawang round ng pag-uusap. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman ang pamahalaan ng Pakistan sa desisyon ni Trump na palawigin ang ceasefire dahil ito ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa diplomasya. Ngunit sa gitna ng mga ito, patuloy ang palitan ng banta sa magkabilang panig.
kabilang ang babala ng Iran na tatargetin ang mga pasilidad ng langis sa rehiyon kung muling aatake ang kanilang mga kalaban. Samantala sa kabila ng anunsyo ng extension, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa kawalan ng katiyakan sa negosasyon. Umakyat ang presyo ng Brent crude sa halos $100 kada bariles. Ayon sa mga analyst, hindi sapat ang ceasefire extension upang pakalmahin ang pangamba ng mga namumuhunan lalo na't nakabinbin pa rin ang mga usaping pangkapayapaan. Nananatili ring apektado ang mga shipment ng langis mula sa Middle East habang hindi pa nare-resolba ang sigalot sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. 3 barko ang inatake ng Iran Revolutionary Guards dahil umano sa pagtatangka nitong tumawid sa Strait of Hormuz at lumabag sa mga ipinatutupad na regulasyon doon. Nananatili ang kontrol ng Tehran sa isa sa pinakamahalagang ruta ng mga barko sa mundo habang nagpapatuloy din ang blockade ng US sa mga daungan ng Iran. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Sa kabila ng desisyon ni US President Donald Trump na pagpapalawig ng ceasefire sa gitnang silangan, nananatili ang tensyon sa Strait of Hormuz dahil sa patuloy na restriksyon ng Iran. Kahapon, ilang barko ang inatake at hinarang ng Iran Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Strait of Hormuz dahil umano sa paglabag ng mga ito sa mga regulasyon, kabilang ang kawalan ng pahintulot sa paglalayag at pakikialam sa navigation systems. Sa ulat ng UK Maritime Trade Operations Center, isa sa mga inatake ang Greek-owned ship na Epaminondas matapos itong papatukan ng isang IRGC gunboat na nagdulot ng malubhang pinsala sa bridge nito. Sunod namang tinarget ang Panama flag na Euphoria na pinahinto matapos paulanan ng putok habang tumatawid sa nasabing strait. Isa pang barko na kinilalang MSC Francesca ang pinahinto at inutusang lumapit sa baybayin ng Iran. Ang dalawang barko na MSC Francesca at Epaminondas ay kalaunang sinamsam at dinala sa baybayin ng Iran para sa investigasyon habang naiwan namang stranded ang Euphoria. Ayon sa Iran, ang mga hakbang na ito ay ganti sa naunang pag-atake at pagsamsam ng US forces sa Iranian flag vessel na Tosca na tinawag nila bilang isang act of piracy. Sa ngayon, mas higpit na kinokontrol ng Iran ang paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz, kasabay ng nagpapatuloy na naval blockade ng US sa mga daungan ng Iran. Ayon kay Trump, malaki na ang nalugi ng Iran na umaabot sa humigit kumulang $500 million kada araw dahil sa mga restriksyon ng US. Giit pa niya, nahihirapan na ang Iran na tustusan ang kanilang militar at pulis dahil sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Dahil dito, ipagpapatuloy pa ng Estados Unidos ang blockade at maximum pressure upang mapahina ang financial support ng Iran. Kabilang sa mga hakbang ang pag-freeze ng mga pondo at pagpapataw ng mas mahigpit na sanctions sa mga barko at negosyong konektado sa Iran. Naninindigan naman ang Iran sa posisyon nito na hindi makikipag-usap sa US hanggang hindi inaalis ang naval blockade. Hiniling din ng Iran sa United Nations na kondenahin ang pag-atake ng US sa Tosca na anilay labag sa international law at isang paglabag sa ceasefire. Iginiit ng Tehran na dapat panagutin ang mga nasa likod ng insidente at agarang palayain ang barko kasama ang mga crew na sakay nito. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Itutulak ng Lebanon ang pagpapalawig ng umiiral na tigil putukan sa Israel nang hindi bababa sa isang buwan. Layunin nitong may sulong ang kapayapaan sa bansa at masimulan ang reconstruction sa mga apektadong lugar. May hataw na balita si Jihan Tamasyonas. Naisamantalahin ng Lebanon ang umiiral na tigil putukan upang maipagpatuloy ang diplomasya at mapalawig pa ito sa loob ng isang buwan. Ihahain ng Lebanon ang panukalang extension ng ceasefire sa ikalawang round ng pag-uusap kasama ang Israel na gaganapin sa Washington ngayong Huwebes.
Ang mga negosasyon ay pinangungunahan ng mga ambasador ng dalawang bansa sa US, kasama ang ilang opisyal ng Estados Unidos na tumatayong mediator. Ayon kay Lebanese President Joseph Aoun, mahalagang matigil ng tuluyan ang mga pag-atake ng Israel at maisakatuparan ang ganap na pag-urong ng mga puwersa nito sa teritoryo ng Lebanon. Kabilang din sa mga layunin ng pag-uusap ang pagsisimula ng rekonstruksyon sa mga nasirang komunidad at pagbabalik ng mga lokal na residente sa kanilang mga tahanan. Sa kasalukuyan, nananatiling marupok ang 10 araw na tigil putukan na nagsimula noong nakaraang linggo at inaasahang magtatapos sa mga susunod na araw. Sa kabila ng kasunduan, may mga naitatalang paglabag sa magkabilang panig, kabilang ang paglulunsad ng drone at rocket attacks ng Hezbollah laban sa mga puwersa ng Israel. Tinawag ng Israel ang mga nasabing pag-atake bilang malinaw na paglabag sa tigil putukan, bagamat nagsasagawa rin ito ng mga limitadong strike bilang tugon. Sa Southern Lebanon, nananatiling nakapwesto ang mga puwersa ng Israel sa mga border villages at pinipigil ang pagbabalik ng mga residente. Ipinahayag naman ng Foreign Minister ng Israel na si Gideon Saar na may posibilidad ng mas malawak na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi ang Lebanon ang pangunahing hadlang sa kapayapaan, kundi ang presensya ng Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Samantala, iginigit ng pamahalaan ng Lebanon na hindi nila ninanais ang direktang sagupaan sa Hezbollah. Sa halip ay hangad nilang mapanatili ang kaayusan sa loob ng bansa. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala si Hungary Prime Minister Peter Magyar kay Benjamin Netanyahu na aarestuhin nila ito sa oras na bumisita ang Israeli leader sa Budapest sa mga susunod na buwan. Ito'y isa sa bisa ng warrant of arrest kay Netanyahu mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa war crimes nito at kasong crimes against humanity. May hataw na balita si Noel Poliarco. Obligado ang Hungary na arestuhin ang sinumang may aktibong arrest warrant sa International Criminal Court kapag ito ay pumasok sa kanilang teritoryo. Ayon kay Prime Minister-elect Peter Magyar, kasama ito sa mga responsibilidad ng Hungary bilang isang bansang kasapi sa ICC. Dahil dito, nagbabala ang punong ministro na ipatutupad nila ang arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa oras na pumunta ito sa Hungary. Inaasahang bibisita si Netanyahu sa Budapest sa Oktubre na kasunod ng imbitasyon ng pamahalaan ng Hungary para sa paggunita ng anibersaryo ng 1956 uprising. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt Ayon kay Magyar, balak ng kanyang administrasyon na itigil ang pag-alis ng Hungary sa ICC at manatiling kasapi nito. Matatandaang inianunsyo ni outgoing Hungarian Prime Minister Viktor Orbán ang pagkalas ng bansa sa ICC matapos ang pakikipagpulong kay Netanyahu noong nakaraang taon. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Samantala, una nang binatikos ng Estados Unidos ang ICC matapos maglabas ng warrant laban kay Netanyahu na kilalang malapit na kaalyado ng US. Si Netanyahu ay nahaharap sa mga kaso ng war crimes at crimes against humanity kaugnay ng operasyon ng Israel sa Gaza Strip. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Magbabawas ng humigit kumulang 20,000 short-haul flights ang Lufthansa dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ayon sa airline, hindi na profitable ang ilang biyahe matapos madoble ang presyo ng fuel mula nang mag-umpisa ang tensyon sa gitnang silangan. Babala ng mga analyst, posibleng mas tumaas pa ang pamasahe at dumami ang cancelled flights habang nagpapatuloy ang sigalo
balot. Samantala, inanunsyo ng United Airlines ang inaasahang pagtaas ng presyo ng flight tickets mula 15% hanggang 20% ngayong summer. Ito'y bunsod pa rin ng mataas na demand at mahal na jet fuel. Hataw Balita ngayon. Kinansila ni Taiwan President Lai Ching-te ang kanyang nakatakdang pagbiyahe sa Eswatini, isang bansa sa South Africa, matapos bawiin ng ilang African countries ang flight permits ng kanyang eroplano. Ayon sa Taiwan, ginawa ng Seychelles, Mauritius at Madagascar ang hakbang dahil umano sa pressure at economic coercion mula naman sa China. Pinamulaan na naman ng China ang paratang ng Taiwan at sinabing sumusunod lamang ang mga nasabing bansa sa One China policy na hindi kinikilala ang Taiwan. Dahil dito, hindi natuloy ang pagbisita ni Lai sa Eswatini na isa sa iilang bansa na nananatiling diplomatic ally ng Taiwan. Sa kabila nito, iginit ng Taiwan na hindi sila matitinag sa mga banta at patuloy na makikipag-ugnayan sa international community. Hataw Balita ngayon. Matapos ang masusing investigasyon, lumabas sa mga ulat ng pagkuha ng litrato habang nasa himpapawid ang dahilan ng banggaan ng dalawang Korean fighter jets. Nangyari ang insidente noong 2021 sa Daegu habang nasa isang flight mission ng mga eroplano. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga fighter jet na umabot sa halagang humigit kumulang 880 million won. Ayon sa ulat, nagmaneuver ang isang piloto upang makuhanan ng larawan ng eroplano na nagresulta sa paglapit at pagbabanggaan ng dalawang jet. Bilang parusa, pinagmulta ang piloto habang itinuro rin ng mga otoridad ang kakulangan sa regulasyon ng paggamit ng kamera ng mga ito. Naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa utos ng Sandigan Bayan 7th Division, inabisuhan na nila ang Commissioner ng Bureau of Immigration na isama ang pangalan ni Congressman Romualdez sa kanilang hold departure list. Paliwanag ng Anti-Graft Court, may mga sapat na batayan upang paniwalaan na maaaring umalis ng bansa si Romualdez upang takasan ang mga posibleng kasong kaharapin nito sa hukuman. Sangkot si Romualdez sa malawakang flood control scandal at maanumalyang budget insertions ng Kongreso. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Office of the President ng authority to travel ni Vice President Sara Duterte para bumiyahe naman abroad mula April 23 hanggang May 15, 2026. Ang pagbiyahe ni Vice President Sara ay sa gitna ng isinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Batay sa kanyang travel authority, babiyahe si VP Sara sa Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom habang ito ay naka-leave of absence. Tiniyak rin ng Vice Presidente na walang gastos ang gobyerno sa kanyang pagbiyahe. Hataw Balita ngayon. Pinahaharap sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng aligasyong matinding pagbabanta sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, nakalista ang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng isang private company ang Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 ayon sa datos ng Securities and Exchange Commission. Si Ross Salico sumahataw. Itinakda sa April 29 ang susunod na pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tututok ang House Justice Panel sa pagsusuri sa mga ebidensya kaugnay ng aligasyon sa Vice Presidente ng matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Kaugnay nito, ipinasapina ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng issue. We'd just like to move that we issue a subpoena ad testificandum and subpoena de sistecum for the NBI to present the results of the investigation on the threats
Madam Chair. There is a motion to issue subpoena to the National Bureau of Investigation with regards to the allegations of threat committed by the respondent Vice President. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary subpoena, duces tecum, and subpoena ad testificandum to the National Bureau of Investigation. Bukod dito, pinasusumiti rin sa House panel ang official transcript ng video recording, preserve at authenticated video ng Vice Presidente at iba pa. Samantala, ayon naman sa Securities and Exchange Commission o SEC, isa sa mga stockholder at member ng Board of Directors si VP Duterte sa isang private company sa Davao City mula 2022 hanggang 2025. As of 2025, 500 ang nakalistang shares ng Vice Presidente sa naturang kumpanya batay sa General Information Sheet. For the GIS 2022, the name Sara J. Duterte appears to be stockholder of the corporation. Nakadeklara rin ang nasabing business enterprise sa 2022, 2023 at 2024 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Pero may puna kaugnay nito ang isang House Justice member. Just an observation. Section 13, Article 7 of the Constitution prohibits the Vice President from participating directly or indirectly in any business during her tenure. And the resource person has just confirmed that she has 500 shares of stock in a private company for the consideration of the committee, Madam Chair. Kasunod naman ang datos na ipresenta ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Panel laban kay VP Duterte, naniniwala si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na may sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment. Ayon sa AMLAC, nasa 6.7 billion pesos ang halaga ng 663 covered transaction reports at suspicious transaction reports na kanilang natanggap kaugnay ng mga transaksyon sa mga bank accounts na iniuugnay kina VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio mula taong 2007 hanggang 2026. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Hawak ngayon ng House Justice Committee ang kahon ng mga dokumento ni Vice President Sara Duterte na mula sa Bureau of Internal Revenue. Ngunit sa isinagawang impeachment proceedings, nahati ang opinyon ng mga miyembro ng komite kung bubuksan ba ito o hindi. May humahataw na balita si Evana Alvarez. Isang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue ang humati sa opinyon ng mga mambabatas sa isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Isasalang sa clarificatory question si BIR Commissioner Charlito Mendoza kaugnay ng isinumite nilang tax records ni VP Sara at asawa nitong si Attorney Mans Carpio matapos silang ipasabpina ng Justice Committee. Ngunit kumabig nang sabihing nakasaad sa National Internal Revenue Code na confidential ang BIR documents ng isang individual. Maaari lamang itong busisiin kung gagamitin ng Kongreso in the aid of legislation o sa pagbubuo ng batas at kung ito ay tatalakayin sa pribado o sa ilalim ng executive session. I find it strange really, no? Madam Chair. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Karamihan ng miyembro ng komite naniniwalang ibang proseso ang impeachment sa legislation. Kaya naman ayaw nang ipilit na buksan ang kahon at nag-iingat sa mga batas na maaaring malabag nito, lalo na at simula umpisa ay naging maingat na sila sa mga proseso ng naturang reklamo. Had the law intends also to include as an exemption impeachment proceeding, then it would have been spelled out clearly in that law. Since nawala po, we cannot interpret and provide our own interpretation.
doon sa batas na yon, which is clearly wala na po doon. Pero para sa iba, special constitutional duty ng Kongreso ang pagsasagawa ng impeachment proceedings. Sabi na rin ang inisyo rito at hindi simpleng request sa BIR para ihain ang tax records. Dagdag pa nila, maaari ring magamit ang mga natatalakay sa pagdinig para mag-abyenda ng mga batas na isa sa mga nabanggit na exception para mabuksan ang records. Kung umabot sa trial sa Senado ito, kahit ang Senate sitting as an impeachment court, hindi nila pwedeng buksan yan kung ganon. Diba? Dahil makitid ang magiging interpretasyon dun sa in aid of legislation. Or we can go with the interpretation that in aid of legislation is in a very broad and generic meaning. Ayon sa BIR, naiintindihan nila ang kahalagahan ng mga dokumento sa impeachment ng bise, ngunit kailangan rin nilang sundin ang mga mandato sa batas na pangalagaan ang confidentiality ng mga ito, lalo na at hindi lang tax records ni VP Sara ang madidisclose, kundi pati sa asawa nito na isang private citizen. Bunsod ng pagkakahati ng opinyon at gray areas ng sitwasyon na pagdesisyonan ng komite na pagbotohan kung anong gagawin sa kahon. With 21 votes in the affirmative, 4 votes in the negative, and 0 abstention, the motion to lay on the table the issue of opening the box is hereby granted. Mayorya ang bumoto na ipagpaliban muna ang pagdidesisyon kung anong gagawin rito. Pinirmahan na rin ito ni BIR Commissioner Mendoza upang matiyak na hindi magagalaw habang nananatili sa kustudiya ng Kamara. Ayon sa chairperson ng Justice Committee, reresolbahin nila sa nararapat na panahon kung bubuksan ba o hindi ang kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Tuloy ang paggulong ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos pagtibayin ng International Criminal Court o ICC ang kanilang posisyon sa paghawak ng kaso ng dating Pangulo. May hataw na balita si Raven Campos. Inaasahan na ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi papanigan ng International Criminal Court o ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya malinaw na ginagamit ng ICC ang dating Pangulo para maisalba ang imahe nito na nahaharap sa iba't ibang kontrobersiya mula sa mismong Chief Prosecutor na si Karim Khan. The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, is the big catch of this court, and it was never really my impression that they would let him go that easily. Gayunman, positibo si Kaufman na may pag-asa pa sila sa ilalabas na desisyon ng korte sa confirmation of charges sa susunod na mga araw, lalo't malakas ang nailatag nilang argumento. I'm looking forward to the future. We hope that all the weaknesses that we identified at confirmation will be the very same weaknesses that lead ultimately to the former president's acquittal, and that he will return home soon to the Philippines. Sa naging desisyon kahapon, kinumpirma ng Appeals Chamber ang naunang ruling ng Pretrial Chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Ayon sa Appeals Chamber, walang error o pagkakamali ang korte sa desisyon nito kung pag-uusapan na yung pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute noong panahon ng Duterte administration. Dahil dito itinuring na moot o wala ng saysay ang hiling ng depensa para sa agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay Duterte. Ibig sabihin mananatili ang jurisdiksyon ng ICC at magpapatuloy ang mga proceedings laban sa dating Pangulo. Dismayado naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa desisyon. Gayunman, umaasa pa rin sila na mananaig pa rin ang hustisya at ang depensa ni Duterte sa mga susunod na yugto ng proseso. Sa decision, napaiyak ako. Dahil hindi ko akalain na ganun ang maging desisyon. Pero don't worry, don't lose our hope. We keep praying to God because God only can make this another decision. I will always pray for our President Duterte that sooner or later will be free. Samantala, gaya ng inaasahan, ikinatuwa ng mga kritiko ang desisyon ng ICC na patunay lamang na hindi posible anumang pagtatangka ng depensa na mapaikot ang batas. We're very happy kasi
What we want people to know is the purpose of the law is to uphold justice. It is not there to be skirted around, and the purpose of international law is to make sure that countries like the Philippines and other countries that are not able to access the law in their own countries back home would be able to have an opportunity to still fight for justice. Dahil sa naging desisyon ng ICC, mananatili ang dating Pangulo dito sa The Hague habang umuusad ang mga pagdinig sa mga kasong nakahain laban sa kanya. Mula dito sa The Hague, the Netherlands, Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Ikinatuwa ng mga kaanak ng biktima at legal counsel ng drug war victims ang naging desisyon ng International Criminal Court matapos itong hindi katiga ng apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito mananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating presidente matapos itong pagtibay ng korte. Si Benedict Samson humahataw. Itinuturing na tagumpay sa hustisya ang naging desisyon ng International Criminal Court matapos ang isinagawang pagdinig sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Sa pahayag ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o para sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs, ito ay isang pambihirang tagumpay para sa pananagutan matapos linawin ng korte ang malinaw na landas para sa buong paglilitis sa kaso. Para kay International Association of Democratic Lawyers President at National Union of People's Lawyers Chairperson Attorney Edre Olalia, hindi na anya maitatago ang pagharap ng dating Pangulo sa kahihinatnan ng kanyang ginawa at nararapat lang din na tanggapin ito ang pananagutan sa kaso. Ngunit kung may mga natuwa, nagpahayag naman ng kalungkutan sa desisyon ng ICC ang ilang kaalyado ng dating Pangulo gaya ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na kabilang din sa listahan ng ICC Council. Ayon kay Attorney Roque, nagdulot ng pagkadismaya sa mga taga-suporta ni FPRRD ang naturang desisyon dahil lumaasa ang mga ito sa agaran nitong paglaya. Dagdag pa ni Roque, posible rin anya itong magdulot ng seryosong duda sa ilang estado patungkol sa pinaghihinalaang jurisdictional overreach upang isaalang-alang ang kanilang pag-alis sa ICC. Mapapalakas din anya nito ang desisyon ng ilang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russian Federation na manatili sa labas ng ICC frameworks. Samantala, pinagtibay naman ng International Criminal Court na mananatili pa rin sa kanila ang jurisdiksyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 61 pahinang desisyon ng ICC, inilabas ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang konklusyon na wala ng saysay ang hiling ng depensa na agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay FPRRD. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panice partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Tanggap ng pamunuan ng pambansang pulisya ang kasong kriminal na isinampa laban sa 7 kadete na sangkot sa hazing noong April 3. Kasama din sa nakasuhan ang 2 opisyal ng Philippine National Police Academy. May umahataw na balita si Lea Ilagan. Pinuri ng pamunuan ng Philippine National Police ang mabilis na pagsasampa ng kasong kriminal ng Philippine National Police Academy sa 7 suspect sa hazing noong April 3. Maging ang pagpapanagot sa 2 opisyal ng akademya na nagsilbing tactical officer noong nangyari ang krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nangangahulugan lamang ito na umiiral ang disiplina at pagpapanagot sa mga nagkakasala anuman ang kanilang ranggo. Kahapon, pinirmahan na rin ni PNPA Acting Director, Police Brigadier General Red Maranan ang dismissal order ng 7 suspect. Ayon kay General Maranan, walang lugar sa PNPA ang mga walang disiplina at hindi marunong sumunod sa pulisiya ng akademya. Tanggal na sila. Tanggal na. They will be no longer allowed inside camp premises sapagkat hindi na sila kadete. They can appeal, they can still appeal because that is part of due process. But as far as PNP is concerned, they are no longer cadets.
April 3 ng pahira ng pinaghalo-halong kemikal ng 7 suspect ang 22 kadete kaya't nagtamo ang mga ito ng paso at lapno sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinumpirma din ni General Maranan na 2 kadete naman ang bagong biktima ng hazing. Nagtamo ang mga ito ng mga pasa sa kaliwa at kanang paa. Agad namang inaresto ang 2 kadeteng suspect. I immediately ordered the arrest of these 2 cadets. In-inquest natin sila and they are detained now at Silang Municipal Police Station. So hindi natin kukonsintihin, we will not treat these cases with kids gloves and we will implement anti-hazing law inside the Philippine National Police Academy to the letter. Kaugnay nito, nakalatag na ang reformang ipapatupad ng PNPA para maiwasan ang hazing. Ang una natin ginawa ay total segregation ng mga kadete. Bawat class ay inilipat na natin ng kanya-kanya munang barracks so that walang interaction na hindi nasusupervise ng mga tactical officers at assistant tactical officers. So ngayon, fully segregated sila. Number 2, maglalagay tayo ng mga CCTVs sa loob na rin ng barracks, sa paligid ng barracks, sa loob ng classrooms, at lahat ng mga areas na kung saan nagkakaroon ng iba't ibang activities ang mga kadete. Plano rin na pagsuotin ng mga body-worn camera ang mga tactical officer na nangangasiwa sa mga kadete. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, may iba't ibang mga hakbang na ang ginagawa ang pamahalaan upang tulungan ang mga sektor na pinaka-apektado ng nararanasan nating krisis bunsod ng mataas na presyo ng langis na epekto ng giyera sa Middle East. Isa na dito ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga transporter o yung mga truck na nagdi-deliver ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng mga produktong agrikultura. At para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, makakausap natin this morning si Department of Agriculture Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Joycel Panlilio. Magandang umaga po, Asik Panlilio, at maraming salamat po for joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa pagkakataong ito. Opo, gusto lang po namin makakuha ng dagdag pang mga detalye patungkol po dito sa magandang balita para sa mga truckers. Paano po ba itong sistema ng free toll para sa agri-truckers at paano po sila magbebenepisyo dito? Ito po ay bahagi po ito ng food lane program ng DA at isa din po sa pinag-utos po ng Pangulo para maging maayos po yung sistema o yung daloy po ng pagkain natin mula po sa farm papunta po sa merkado. Para po dun sa ating mga taga-transport po ng ating agricultural and fishery products, kailangan lang po sila po ay accredited po ng Department of Agriculture. Maaari po silang mag-apply dito. At kapag meron na po silang Certificate of Accreditation sa DA, kailangan din po meron silang RFID. At automatic po ito, libre po ang kanilang magiging toll fee. Mula po ito sa area ng Cordillera Administrative Region, papunta po sa South hanggang Region 5 po ay libre po ang kanilang toll. Automatic po ito basta sila po ay nagpa-accredit at doon po sa DA at sa toll po natin, sa tollways operator po. Opo. Asek, paano po yung proseso ng pagpapa-accredit? Ito po ba magpupunta sa mga opisina ng DA o pwede naman pong gawin via online? Meron po tayong QR code na pwede po nilang ma-access sa ating pong website at sa ating pong mga social media pages. Pwede rin po silang magpunta sa mga offices po ng Department of Agriculture. Ito po ay para sa Certificate of Accreditation. Once meron na po silang accreditation, ay maaari po silang magpunta doon po sa mga opisina po ng ating mga tollways para doon naman po ay mag-apply po sila para maka-avail po sila ng libreng toll. Within 24 hours po ay maaari na pong ma-activate yung libreng toll po para po sa ating mga truckers.
Ayun. So pagkatapos po pala na ayos ng proseso diyan sa DA, ay kailangan pumunta sila doon sa mga offices ng mga toll. Tama po, ma'am? Tama po. Pero doon, meron na po tayong existing na mga accredited, yung mga dati po sumali po doon sa ating food lane program. Iyon po, sa kanila po ay automatic po na exempt na po sila sa pagbabayad ng toll. Meron na po tayong mahigit 1,000 trackers na nag-file na po nitong libreng toll fee. Ayun. So automatic na po sila ngayon na napapakinabangan nila itong mahigit 1,000 na ito. Magkano po ba yung matitipid ng isang tracker pagdating po dito sa 1-month free toll na ito? Usually po kung galing po sila doon sa norte mismo hanggang dito po sa area ng National Capital Region, tinataya po ng mga 1,500 to 3,000 pesos po ang matitipid bawat biyahe. Depende po ito sa klase ng sasakyan. At kung sila naman po ay umaabot hanggang south, sa dulo po ng ating area dun sa south, like sa Batangas, ay maaari pong umabot ng 6,000 po yung kanilang matitipid. Ito po, ma'am, yung pag-a-apply po nito, walang babayaran yung isang tracker kung gusto niyang mag-apply? Wala po. Libre po ito. At pati naman po yung pagkakabit po natin ng ating RFID ay wala naman po itong bayad. So wala po itong gastos dahil talagang tulong po ito sa kanila. Ayan, maganda po yung programa na ito, ma'am. Pero may nagtatanong po kasi ng mga netizen natin, mga tracker. Bakit daw po kaya 1 month lamang po itong free toll for agri-tracker? Meron daw po bang posibilidad na ma-extend ito? Ito po yung sa ngayon ang napag-usapan po, katulong po natin ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Toll Regulatory Board. Pero titingnan po natin pagkatapos po ng pagmalapit na pong matapos ang isang buwan, magkakaroon po tayo ng analysis o evaluation po kung kailangan pa po ba tayong mag-extend. Pero mas maganda po siguro na hindi na siya ma-extend. Ibig sabihin po nagiging stable po yung presyo po ng ating langis. Pero kung kailangan po talaga, ito po ay i-extend po ng pamahalaan kung nakitaan na kailangan po itong gawin. Ayun, so depende din po tayo sa kung syempre bababa na. Sana ay mas magandang balita nga po, sabi niyo, yung bumaba itong presyo ng petrolyo, hindi na ngangailangan extend yung programa dahil bumaba na. Sa tingin niyo naman po, ma'am, paano po ba ito makakatulong naman sa sapat na supply ng ating pagkain sa bansa, itong pagkakaroon ng free toll? Yung free toll po kasi natin, malaking tulong po ito sa ating mga trackers at makakabawas po ito sa kanilang mga gastusin. Kapag ganito in-encourage po kasi natin sila na maging tuloy-tuloy po yung kanilang pagbabiyahe para po hindi po maantala yung ating mga produktong pag-agrikulturan makarating po sa merkado. Kapag po kasi sapat yung supply natin sa merkado nitong mga ating pagkain, ay maiiwasan po yung biglaang pagtaas ng presyo. Kaya po yung price stabilization po, isa po ito sa layunin ng programang ito para po yung ating mga kababayan ay lagi pong maging abot kaya yung presyo ng kanila pong mga pagkain. Ayun. So ang isang sa inaagapan po natin dito, hindi lang yung magkaroon ng sapat na supply, ay para hindi rin magkaroon ng biglaan ng pagtaas sa presyo ng mga produktong agrikultura. Kaya po meron tayong ganitong programa ang pamahalaan. Nabanggit po dun sa report ng ating isa sa mga reporter na ito pong may plano kayong paglalagay ng color-coded sticker para secure yung identification. Paano po ba sistema nito at ano po ba ito? Ilalagay ba ito sa may windshield ng sasakyan? Ito po ba gagawin na? Ngayon po ay inaayos pa po natin yung sistema para po pag ni-launch po natin itong sticker na to or ating pong security system para sa ating mga trackers. Inaasahan po natin na abutin po tayo ng more or less around June po ay ma-launch po natin ito. Ito po ay tinatawag nating security seal. Ilalagay po ito doon sa windshield ng ating mga truck na nakalagay po na Department of Agriculture po na naghahakot po ito ng agri-fishery products na do not delay. Isa rin po itong paraan para po yung mga nakakakita po sa atin sa daan ng mga trucks ay hindi po sila maantala
So ito po nakalagay din po, may color coding po ito at para po makita rin po at malaman po agad kung ano po bang produkto yung hinahakot po ng ating truck. At kasama din po ito sa programa na mapabilis po yung daloy ng agri-fishery products po natin sa ating mga daan. Ayan, nakakatuwa po yung may mga ganyang proyekto yung ating pamahalaan. Alam nating makakatulong sa ating mga kababayan. Siguro po bilang panghuli, ma'am, ay bibigay ko sa inyong pagkakataon para makapagbigay po ng mensahe sa ating mga kababayan, gayon din po sa mga truckers, lalo na yung mga hindi pa kasali sa programa. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Salamat po. Nais lang po nating iparating sa ating mga kababayan na ginagawa po ng pamahalaan upang maibsan po yung hindi po naging magandang epekto ng biglaang pagtaas po ng petrolyo o ng fuel po dahil po sa nangyayaring krisis sa Middle East. So ang atin pong ginagawa ngayon ay maibsan po itong biglaang pagtaas ng presyo, hindi po ito mangyari. Kaya ito pong programa na free toll fee po para sa ating truckers ng agri-fishery products ay upang mabawasan po ang cost ng ating mga tagapaghakot. Kaya hinihikayat po natin yung ating mga truckers na sila po ay mag-register at ito po ay isang paraan para matulungan naman din po nila yung ating mga magsasaka na yung kanilang mga ani po ay makarating sa merkado at the same time po ay maging sapat po ang supply ng pagkain para po sa ating mga kababayan. Kaya sana po ay sila po ay tumugon at tulungan po ang pamahalaan sa programang ito at para na rin po ito sa ating mga kababayan. At sila po ay mag-register na po. Salamat po. Maraming salamat po, Department of Agriculture Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Joycel Panlilio. Gandang umaga po. Kasabay po ng mainit na panahon, nagpalabas na ng El Nino Alert kahapon ng Pag-asa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng El Nino Alert? Ano ang ating inaasahan at ano ang mga dapat nating gawin upang ibsan ang epekto nito? Para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si Ma'am Annaliza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Anna, and welcome po dito sa Hataw Balita ngayon. Good morning, Miss Annie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po. Maraming salamat po. Diretso na tayo sa ating tanong. Ma'am, ano yung inaasahan natin ngayong nag-issue na po ang Pag-asa ng El Nino Alert? So kapag nag-issue po ang Pag-asa ng El Nino Alert, so ito po yung elevated mula sa El Nino Watch and then El Nino Alert. Ibig sabihin po, mas tumataas po yung tsansa ng ating pagkakaroon ng El Nino in the next 2 to 3 months. So meaning po, possible po na magkakaroon tayo ng El Nino at posibleng ito ay ma-elevate into an El Nino advisory. So meaning po, posible na po itong magkaroon ng epekto or impact sa ating climate at sa iba't ibang sektor po na in terms of posibleng magkaroon ng mga dry spell or drought. Pero bago po yan, itong pagpasok ng ating habagat, may mga posibilidad po na medyo marami tayong matatanggap na ulan dun sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Western Luzon area. So yun po yung possible or general impacts ng potential El Nino natin ngayon. Okay, ma'am. Ma-emphasize natin ang gusto ito. Posible ba ito maging super El Nino? At ano yung kaibahan ng El Nino doon sa super El Nino po, Ma'am Ana? So, in terms of category pati, nung strength, weak, very weak, strong, and very strong El Nino. So, yung naririnig po nating super El Nino, ayun po yung katapat ng very strong El Nino natin sa category na kung saan more than 2 degrees po yung pag-init ng temperatura ng ating karagatan. But for now, dahil medyo hindi naman pa po nag-agree yung lahat ng mga models na nagsasabing ito ay maging isang super El Nino, so ngayon po ay moderate to strong yung nakikita pa natin sa ngayon na kung saan most models ay nag-agree po na ito yung strength niya. So when we think of moderate to strong El Nino, so yun po yung medyo similar dun sa 2009, 2015, 2016 or yung pong 2023 to 2024 na El Nino. So kapag super El Nino, ito po yung possible potential na similar dun sa 1997, 1998 El Nino or dun po sa 2015, 2016 din na naging strong to very strong El Nino.
Okay. Ma'am Ana, tuwing kailan po ba natin nararanasan itong El Nino? Tuwing kailan ba nangyayari itong El Nino po? Ulitin ko lang. So it could happen every 2 to 7 years at pwede pong magtagal ng 12 to 18 months. So usually po yung mga nagtatagal, yung mga strong or very strong El Nino, yun po yung nagtatagal ng 18 months or even yung 2 taon. So may mga ganong possibility. But then kapag weak, moderate or strong, pwede pong hanggang up to 9 months or 12 months. So ganun po yung kanya in terms of strength at yung tagal or yung period po ng posibleng makaranas tayo ng prolonged dry spells. Okay, Ma'am Ana, ngayong nag-issue na po ng El Nino alert, ano po yung mga dapat nating paghandaan? Ano yung mga dapat natin gawin? Lalo na yung ating mga magsasaka po. So for now, wala pa pong El Nino or La Nina. So tayo po ay patuloy na nagbibigay ng mga updates at nagmo-monitor po para po yung different sectors po natin na posibleng maapektuhan, lalo na yung agriculture sector, ay nakikipag-ugnayan po tayo. In close coordination po tayo sa mga concerned agencies po, lalong-lalo na with the Department of Agriculture. So ibig sabihin po, wala pa pong El Nino. So, ibig sabihin, pwede pa tayong magtanim, pwede pa, meron pa po tayong tubig, hindi po tayo agad magkukulang sa ating katubigan para po masabi natin hindi magiging sapat ang ating tubig sa pagtatanim. So, yung pong mga nararapat na mga strategies ay, yan po ay kaagapay naman po na magsasaka ang Department of Agriculture at in coordination naman po ang DOST Pag-asa. Ma'am Ana, recently po nag-declare ang Cagayan Province ng state of calamity dahil doon sa matinding tagtuyot. Posible po ba na madagdagan pa yung mga areas na makararanas ng matinding tagtuyot given na nag-i-issue na po ang Pag-asa ng El Nino alert? Although itong mga dry spell at yung drought po ay wala pa pong direktang epekto galing sa El Nino. So ito po ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na soil moisture stress dahil nga po nandito tayo sa dry season month. So may mga areas na rin po dyan sa may Visayas, Mindanao nang nasa dry condition. So ibig sabihin po pwedeng 2 magkasunod na buwan na siya na mas mababa ang ulan kaysa karaniwan. And then around 22 provinces po dito sa may Luzon at 3 provinces sa Visayas at 7 provinces sa Mindanao ay nakakaranas ng dry spell. And tama nga po, nasa drought condition na po itong mga areas dyan sa may Luzon, mga around 15 provinces. Kasama po dyan ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. So yan po yung nasa meteorological drought po ngayon as of April 19. So yun po yung mga areas po na normally dry, kukunti po talaga yung kanyang tubig ulan, but then mas na tumatagal at medyo mas kukunti po talaga yung ulan sa ngayon at nakakaranas po ng soil moisture stress. Okay, at this point po, Ma'am Ana, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, baka may mga mensahe pa kayo na gustong ihabol na sa inyo pumuli ang pagkakataon. So sa ngayon po ay minomonitor po ng DOST Pag-asa itong potential development po ng El Nino. So mararapat po na magkaroon po tayo ng a whole of nation and a whole government approach. So pagtutulungan po natin itong mga potential na mga dapat na preparasyon at makagawa po tayo ng mga strategic initiatives or yung mga tinatawag nating interventions para po maiwasan or at least mabawasan po yung potential impact ng El Nino. So maging handa po tayo, prepared, lalo na po itong panahon ng habagat, medyo baka may mga areas po, lalong-lalo na sa Western Luzon area, na posibleng marami po tayong mga pag-uulan dyan sa ngayon bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod po na mga buwan bago po magtapos ang 2026. So, ingat lang po at makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGUs. Good morning. Yes, Ma'am, maraming salamat, Ma'am Ana Liza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa. Good morning and thank you po. Weather News. Samantala, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, April 23, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Magandang umaga at happy Thursday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update. Kahapon nga ay nagdeklara na tayo ng El Nino Alert. Ano bang ibig sabihin nito? Ngayong buwan ay hindi pa po tayo El Nino. Nasa ENSO-neutral conditions pa po tayo. Ngunit mataas na yung tsansa na magkaroon tayo ng El Nino simula ng Hunyo, Hulyo at Agosto at magpapatuloy po ito hanggang sa early months ng 2027. Gaano kaya kalakas itong El Nino na ating inaasahan? Magsisimula po ito bilang isang weak El Nino, possible nga po by June, July, August, and gradually ay mas lalakas pa ito at base po sa ating latest projections ay maaari pong maging moderate to strong El Nino itong phenomenon na ito hanggang sa early months ng 2027. Hindi din natin nire-rule out na maging very strong El Nino event o super El Nino ito, kaya't mag-antabay po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Ano bang ibig sabihin nito sa klima ng Pilipinas? Dahil June, July, August po magsisimula yung El Nino, ay ito po'y habagat season. So ang inaasahan po natin kung may El Nino during habagat season ay mas ma-enhance o mas mapapalakas nito ang habagat at magdadala ito ng mas malalakas na mga pag-ulan sa may western o kanlurang bahagi ng ating bansa. Aside po doon, dahil magpapatuloy nga ang El Nino hanggang sa early months ng 2027, yung dry season natin, maaari po makaranas din tayo ng dry spell at drought during October 2026 hanggang March 2027. Aside po dito, para naman po sa bagyo, maaari po tayong makaranas or maaari pong mas konting bagyo ang mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit kahit mas konti po, ay mas malalakas naman po yung antas o level ng mga bagyo na ito. Para naman po sa ating pagtaya ng panahon ngayong araw, inaasahan po natin magpapatuloy yung mainit, maalinsangan at maaraw na panahon sa buong bansa. Itong ridge o yung extension ng high pressure area ay magdadala naman ng mas mababang mga tsansa ng mga pag-ulan, especially dito sa may northern and central Luzon area. Hindi din natin inaalis yung mga tsansa ng panandaliang buhos ng ulan sa other parts ng ating bansa. So itong mga panandaliang buhos ng ulan, possible between early afternoon hanggang evenings, and ito po ay dahil sa mga thunderstorm activities. Ito po ang inaasahan nga po natin na panahon dito po sa Luzon area, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang inaasahan dito sa may eastern sections ng northern and central Luzon at maaraw at malinsangan naman sa other parts of the country na sinabayan din po ng mga thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 25 to 37. Sumunod po dito ang Metro Manila, 23 to 35 hanggang 33 degrees Celsius naman sa Tagaytay at Legazpi hanggang 32 sa may Lawag at mas mababa naman ang temperatura sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating panahon. Doble ingat po dahil magiging mainit at maalinsangan. Pero may tsansa pa rin naman ng mga panandali ang buhos ng ulan. Ito po yung ating agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po yung temperatura sa may Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Malaking bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao ay may maximum temperature na hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Zamboanga, Puerto Princesa City, Kalayaan Islands, maging dito po sa may Tacloban at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, Cebu at sa may Cagayan de Oro City. Yun po ay mga air temperature o temperatura lamang ng hangin. Iba pa po yung heat index o damang init o yung init factor natin na pinaghalong epekto po ng halumigmig o moisture at yung air temperature natin. So kahapon po nakapagtala po tayo ng pinakamataas na heat index dito sa may Apari, Cagayan at Cotabato City, Maguindanao na umabot hanggang danger level 42 degrees Celsius po ang kanilang temperatura dyan. At yung danger level nga po, maaari po yang magdulot ng mga heat exhaustion, heat cramps, and in worst cases, yung heat stroke, which is seryoso po ito. Magdala po tayo ng
payong at tubig para iwas po sa dehydration. At sa Metro Manila naman, nakapagtala tayo kahapon ng 37 degrees Celsius na nasa may extreme caution level. Ngayong araw, ang forecast naman po natin ay 37 to 38 degrees Celsius sa Metro Manila, extreme caution category pa rin, at pinakamataas naman sa may Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, at sa may Cotabato City, Maguindanao hanggang 41 degrees Celsius. Doble ingat po at inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na magsuot din po tayo ng light-colored na mga damit para po ito'y mas maaliwalas po sa ating pakiramdam. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang ang karagatan natin. Dito sa Metro Manila, ang sunrise natin ay mamayang 5:38 a.m. at yung sunset naman ay 6. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Regional News. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Kalanasan sa Apayao Province dahil sa anilay socio-economic na epekto ng energy crisis. Alinsunod dito sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council matapos anila matuklasan ang disruption o pagbabago sa local livelihood, transportation at delivery ng mga pangunahing produkto at mga serbisyo. Nagkaroon din na nila ng pagtaas ng transportation cost sa lugar na may epekto na rin sa presyo ng pangunahin at mahalagang mga produkto. Pinakaapektado ng krisis sa mga magsasaka, mangingisda, maging ang mga small-scale transport sectors sa kanilang bayan. Hataw Balita ngayon! Nasagip naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang 6 na pasahero ng isang tumaob na motorbangka sa karagatang malapit sa Barangay Pag-asa, San Jose Occidental, Mindoro. Nangyari ang insidente kahapon, April 22, ng bandang alas 11 ng umaga. Agad na nag-deploy ang PCG ng isang floating asset upang magsagawa ng search and rescue operation. Na-rescue ang 6 na sakay ng motorbangka at lahat sila ay nasa mabuti ng kalagayan. Hataw Balita ngayon! Sinisimulan ng itayo sa Palayan City, Nueva Ecija ang 60 hektaryang Regional Prison Facility ng Bureau of Correction o BUCOR. Layo ng proyekto na makapagtatag ng bagong prison facility upang mabawasan ang labis na pagsisiksikan sa mga kulungan sa bansa. May humahataw na balita si Danny Munar. Isang regional prison facility ang sinimulan ng itayo ng Bureau of Correction o BUCOR sa bulubunduking bahagi ng Sitio Pinaltakan, Barangay Caballero sa Palayan City, Nueva Ecija. Isinagawa na ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Ang naturang prison facility ay itatayo sa nasa 60 hektaryang lawak ng lupain at may pondong 470 milyon pesos. Batay sa plano, binubuo ang proyekto ng 3 security camps na kaya maglaman ng nasa 7,500 na mga person deprived of liberty o PDLs. Sa usapin ng seguridad, paigtingin ang perimeter fencing, guard towers, controlled entry points, modern surveillance at communication system upang matiyak ang maayos na operasyon ng pasilidad. Ayon kay Director Katapang, ito ang kauna-unahang regional prison facility na itatayo matapos ang halos 50 taon. Layunin nito na mabawasan ang sobrang pagsisiksikan ng mga PDL sa iba't ibang mga kulungan sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Samantala, inaasahan din na makatutulong ang itatayong regional prison facility upang mapaunlad at mapagyaman ang lupa at lugar na pagtatayuan nito. Ito ay dahil na rin sa inaasahang malilikha netong trabaho, gayon din ang demand sa produkto at mga serbisyo gaya ng pagkain, materyales at iba pang mga pangangailangan ng pasilidad. Nag-commit si BUCOR and si provincial government na mapaprioritize po yung ating local farmers for the food na towards BUCOR. Kaya sa ngayon, kahit ngayon po, nagpapasalamat po kami sa provincial government ng Nueva Ecija, pati po sa BUCOR for deciding to bring it here po sa Palayan City. Target ng BUCOR,
na magkaroon pa ng mga regional prison facility sa bawat rehiyon ng bansa sa ilalim ng modernization program ng kawanihan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Sumiklab ang sunog kahapon sa isang lumang dam site sa Daet, Camarines Norte. Sa aerial shot na binahagi ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Daet, makikita ang lawak na sakop ng sunog sa dam site. Nasa site na ang Bureau of Fire Protection para apulahin ang apoy, habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon hinggil sa pinagmula ng sunog. As of 8:59 p.m. kagabi, patuloy pa rin nasusunog ang dam site at hindi pa rin naaapula ang apoy. Magpapatuloy ng mas lalong umiinit na tapatan si UNTV Volleyball League Season 4. Makapigil hininga ang naging laban sa pagitan ng PhilHealth Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters. Pero muling pinatunayan ng PhilHealth ang kanilang pagiging undefeated. Samantala, wagi naman sa isang straight sets ang AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Isang mainit at dikit na laban na naman ang natunghayan sa naging tagisan sa UNTV Volleyball League kahapon. Dito nasubok hindi lamang ang pisikal na lakas, kundi pati ang mental, karakter at matibay na teamwork ng bawat koponan sa buong laro. Sa unang set ng first game, naging mainit na ang bawat atake ng NHA Home Masters kontra AFP Lady Gunner. Leading ang koponan sa unang bahagi ng laro, subalit isang malaking threat ang attacker mula sa kabilang team na si Iyari Yongko. Mataas ang kumpiyansa ng AFP na nasa side nila ang panalo sa naging game dahil ayon sa koponan, mas tinutukan nila ang matinding execution sa net. Kaya naman hindi maikakaila ang naging lakas sa court execution ng AFP sa net kaya't nakuha agad ang unang set sa score na 25-22. Sa second set, naging mas maingat ang dalawang team sa errors at pinatibay ang pagiging organisado sa laro. Sinikap ng NHA na makadikit sa scoring, subalit kontrolado na ng AFP ang momentum sa game na muling naghatid sa kanila para maipanalo ang second set sa score na 25-19. Naging mainit ang laban sa ikatlong set kung saan umabot pa sa extended play ang sagupaan. Madikit ang naging labanan sa pagitan ng dalawang koponan kung saan pinilit ng NHA na makahabol at agawin ang momentum sa game. Subalit desidido ang AFP na tapusin na ang laro. Nagpabalas na matinding composure ang AFP hanggang sa dulo ng game at tinuldukan ang third set sa score na 28-26 para sa isang straight set win. Tinanghal na best player of the game si Iyari Yongko mula sa kanyang 14 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Tila pang championship level naman ang intensity sa naging tapatan ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers. Ang tagisan ng dalawang koponan ng isa sa inaabangan ngayong season dahil kapwa wala pang naitatalang setback o pagkatalo ang dalawang team. Sa unang set pa lamang ng second game, agad nang uminit ang aksyon sa court. Dikitang laban, habulan sa puntos at puno ng mahahabang rally sa net. Kapwa ipinamalas ng dalawang koponan ang matibay na depensa at agresibong opensiba. Ngunit sa huli, nanaigang BFP na kuhanin ng unang set sa score na 25-22. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa ikalawang set, subalit nakahanap ng tamang timpla ang PhilHealth. Mas naging kalkulado ang kanilang mga atake at mas organisado ang depensa, dahilan upang maagaw nila ang momentum at magtapos ang second set sa score na 25-18. Sa ikatlong set, lalo pang hinigpitan ng PhilHealth ang kanilang pagbabantay sa net. Bagamat pilit humabol ng BFP, kontrolado na ng health insurers ang daloy ng laro kaya't muli nilang nakuha ang panalo sa score na 25-16. Hindi naman nagpatinag ang BFP sa ika-4 na set at gumawa ng matinding pagbawi sa pamamagitan ng mas agresibong opensiba at determinasyon na maibalik ang momentum. Nagawa nilang itabla ang laban matapos manalo sa score na 25-20 na nagtulak sa laro sa deciding fifth set.
Sa huling set, kapwa nagpakitang gilas ang dalawang koponan sa makapigil hiningang rally at matitinding atake. Critical moment para sa dalawang koponan ang naging huling set dahil wala sa kanila ang gustong magpatalo. Leading sa huling bahagi ng laro ang PhilHealth, 1 puntos na lamang para sa kanilang tagumpay, subalit hanggang dulo hindi nagpatinag ang BFP at desidido rin na maiuwi ang kanilang panalo. Umabot pa muli sa extended set ang puntos dahil sa determinasyon ng Lady Firefighters. Ngunit sa hinaba-haba ng rally at matitinding depensa, nanaigang composure at sistema ng PhilHealth upang selyuhan ang panalo sa score na 17-15 at pinanatili ang kanilang malinis na record sa team standing. Sa kabila ng pagkatalo, kapansin-pansin pa rin ang ipinakitang laban ng BFP Lady Firefighters, bagamat ito ang kanilang kauna-unahang setback sa torneo. Tinanghal namang best player of the game si Criselda Rondina mula sa kanyang 15 attacks, 1 block at 1 service ace. I'm very satisfied. Wala akong masabi sa team. Lahat sila sumusunod sa program ng kung ano yung program ng practice, ng training. Kung ano yung game plan na namin doon, nasusunod lahat. Ala akong masabi sa characters ng bawat isa. Sa first set naman ng third game sa naging laban ng PNP Lady Patrollers kontra DENR Lawing Spikers, naging madali lamang para sa PNP na dominahin ng DENR. Sa unang sabak pa lamang ng game, nakakondisyon na ang PNP na ma-secure ang kanilang momentum sa laro. Bagamat may potensyal at sistema ang DENR na naig pa rin ang organisadong execution ng PNP at agad na naipanalo ang magkasunod na set sa score na 25-6 at 25-19. Sa third set naman, 1 panalo na lamang para sa PNP upang muling selyuhan ang kanilang panalo sa team standing. Subalit tila nabuhay naman ang kumpiyansa ng DENR na humabol sa laro at pilit na dumikit sa puntos ng PNP. Ngunit sa pagpapatuloy ng game, hindi na binigyan pa ng PNP ng pagkakataon na manalo ang Lawing Spikers. At mabilis na tinuldukan ng laban sa score na 25-19 para sa isang malinis na 3-0 sweep win. Tinanghal namang best player of the game si Jana Artuzuela mula sa kanyang atake na nagresulta ng 9 puntos. Kaya naman patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga kupunan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 29 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang Comelec Suffragettes kontra MMDA Lady Spikers sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng DFA Emissaries kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman sa game ang AFP Lady Gunner kontra BFP Lady Firefighters. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 12, talatang 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. At yan po ang mga wahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Shervin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo-buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Okay, thank you very much. At Joanne, isa lang to ha. Oh, congratulations for passing the board exam. Ayan, yung pamangkin ko, Oji Luis Aguila Pador. Congratulations. Maraming salamat po sa inyong 2 oras na pagtutok sa ating balitaan. Kasama na nating pinasalamatan ng ating EP, Joanne Nano, kasama si Rab, Christian.
Bawal na ngang bumati. Maraming salamat. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa mga humahataw na balita. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.